tayo ay isang magulang, tayo ay isang kapatid. Ibig sabihin, alam natin na ang bawat isa sa atin may mga responsibilidad sa ating mga pamilya. At kung minsan, nasa-sacrifice ang trabaho natin sa ating mga personal reasons. And that's valid. Pero, lagi natin tatandaan na etong trabaho na meron tayo, ito yung bumubuhay sa pamilya na meron din tayo. Kaya sana po ang bawat isa dito, let us remain committed sa ating sinumpaan na tungkulin. Ito ay yung magturo sa bata. Yung, tingnan naman natin yung mga bata natin. Kung may pagkukulang man tayo bilang isang guro, because for some reasons, tayo na rin po talaga kasi ang pupuno noon. Maaaring sa mga susunod na mga araw, mapupunan natin yung mga pagkukulang natin. Sana magkaroon tayo ng realization na gano'n. Dahil kung committed tayo sa trabaho natin, we will go into accept kung ano yung lapses natin. And then, we have that realization na ma-overcome naman ito at kahit papaano ay mapunan natin yung ating pagkukulang. Pangalawa na gusto kong magkaroon ng isang guro na governor is we should remain empowered. Empowered ang lahat ng guro dapat dito. That if you have concerns, you can voice it out. If you have concerns na hindi kaya ng ating mga department heads, you can go directly to my office. Sabi ko nga, ikukumpara ko, ang opisina ko, hindi bilang isang palengke kasi lumang statement na yun. Ang aking opisina ay isang coffee shop na bukas sa kahit sino gusto magkape. Because it's open to everyone. Wala kayong kailangan ng mga appointment, at kung ano pang mga emisaryo ninyo para kinakausap. You can go directly to my office. I want every teacher here to be empowered. Mga master teachers, maging empowered master teachers. Ang mga head teachers, maging empowered head teachers. Nang sa gayon, kung ang bawat isa dito ay empowered, magagawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin dito. Makakapagbigay tayo ng magandang mga suggestions sa ating paaralan para mas mapaayos natin ang pamamalakad nito. At yung pangatlo, let us remain inclusive. I know, iba't ibang department tayo. Napakadami natin. May mga tropa tayo dito. May mga kaibigan. Mayroong mga kamalatesan o kaya kasamahan pang naglalunch. I know, iba-iba tayo, diverse ang ating personalities. Marami tayong mga pagkakaiba. But I want us to be an inclusive institution wherein pag meron tayong programa na ginagawa, hindi natin sasabihin na, hindi kami belong, pang science lang yan, pang math lang yan, pang robotics lang yan, pang journalism lang yan. Dapat ang lagi natin iisipin bilang isang guro, pang governor yan. Na tayo full ownership ng ating mga programa, mga proyekto, at ng ating mga gawain. Yun sana ang mamatawi sa lahat ng mga guro dito sa Turkey. Bilang isang guro, bilang isang master teacher, bilang isang head teacher, ako bilang isang principal, we try to do our best for us to be good. Para mag-very good tayo. Very satisfactory tayo sa ating mga CRM, sa ating performance. Pero pagka kasi very good na tayo, VS na tayo, we want to aim higher. Gusto naman natin maging outstanding tayo. Outstanding teacher ka, outstanding master teacher, head teacher, or ako. Gusto ko rin lang maging outstanding principal. Pero hindi lang outstanding sa award. Dapat to sa ginagawa natin. Dapat kasi ito magta-transpire sa trabahong ginagawa natin. At ano yung sukatan ng pagiging outstanding natin? Magta-transpire ito sa bawat bata na tinuturuan natin. Ano man ang improvement niyan, kaunti man yan, but it's already a milestone sa iba. Kahit kaunti lang yun. And it's a milestone sa inyo. So, sa ngayon, masasabi natin tayo ay outstanding. Pero, pag tayo outstanding school, minsan, pwede
go higher. Maging standard of practice tayo. Kapag ka ito ang ginagawang strategy, sa government yan, ginagawa yan ng teacher ng government. Ginagawa rin yung TA provision ng isang master teacher. Ganyan-ganyan magbigay ng instructional supervision ang isang head teacher. At ganyan-ganyan mag-manage ng isang school ang principal ng government. Because we became the standard of practice ng iba. Pero itong mga bagay na ito, level 2 ito, pinaghihirapan ito at pinagtatrabahuan. Maaaring sa ngayon, we are very good. Masasabi ko, we are very good. Hindi pa natin masasabi na tayo outstanding. Why? Because me, myself, alam ko na marami pa tayong pagkukulang at pagtatrabahuhan natin yun. Now, pag dumating sa time na tayo outstanding, saka naman natin i-aim na maging standard tayo. Na tayo, standard of practice ng ibang school. Na pagka meron tayong pinapatupad sa ating paaralan, sasabihin nila, sa government pala yan. Tatry din nga namin. Kokopyahin namin, gagayahin namin, i-apply din namin because ginagawa natin. So we became the standard. Alam ko, marami pa tayong gagawin. Kasi 1 month and 8 days pa po. So marami pa tayong pagtatrabahuhan, mga kasama. Sana magtuloy-tuloy lamang po ang ating pagtatrabaho, ang pagkakaisa at suportahan sa bawat isa. Nang sa gayon, we will not be a very good school or outstanding school. We can be the standard of practice of every school here in General University. With that,